can one mortal sin cause a person to go to hell? So, if ang tanong ko po, so kung ang tao po mamatay kahit isang mortal sin lang at maimpyerno siya, puwede po ba halimbawa kapag nangungumpisal, halimbawa may mga kasalanan tayong mortal na halimbawa na-lose track natin, safe to say ba na puwedeng sabihin sa pari na, patawad po sa mga kasalanang, nalimutan ko o sa mga kasalanan na hindi ko po masabi, puwede po ba 'yun kapag po sa kumpisal? Okay. Ranger? Yes, okay. So, actually, inano ko na 'yan, tinanong ko na rin sa pari 'yan. Sumagot pa nga, "Oh, yes, yes." Especially those sabi kong gano'n na, I didn't even recognize that they are sin. Sabi ko, "I want to confess them." Those, I don't even know, I don't realize that they are sin or mortal sin naman kasi bro, tandaan natin, kailangan mayro'n siyang tatlong ano 'yan 'no, um level na nandun lahat. Una, nasa grave matters yan. Ano yung grave matters? Matindi yung pangyayari. Makasakit ka ng tao, makapatay ka ng tao. Yun yung kasalanan na talagang matindi. No? Dapat pasok yung tatlo. Pangalawa, hindi tinuturo yan ni Brother Eli Soriano mo dahil MCGI ka dati, di ba? Sa inyo nun, Opo, wala. Basta't kasalanan, kasalanan. Di ba? Walang opo, mortal sin doon kay kay Eli Soriano. So hindi po ganoon ang simbahan dahil ang kasalanan kahit naman sa gobyerno no mayroon yung mayroon yung level pa rin no. Kahit yung parusa may level din yan. So hindi mo hindi mo pwedeng i-electric chair sabi nga ng iba or life imprisonment. Yung nagnakaw lang ng ano diyan no, nagnakaw lang ng itlog doon doon sa ano o bigas, hindi pwede 'yon. So ngayon, bago naman kasi maging mortal sin yan, tama yun. Actually, in 1035 of Catechism po, no, immediately, one mortal sin talaga, you will go to hell. But before na maging mortal sin yan, kailangan alam mo, grave matter siya, full knowledge. So yung full knowledge lang, medyo ano na yun. Pag hindi mo alam, mortal sin pala yun, lahat ng mga tao kaya, ang dami pong nagagawa ng mga kasalanan ng mga tao na hindi nila alam. Mortal sin pala yun. So paano nila sasabihin sa pare? And then yung tinatawag na pangatlo is deliberately consent, yung, alam mo siya pero tapos ginagawa mo pa, 'no, yung kusang pampayag yun sa Tagalog. So bago siya maging mortal sin kapatid, dapat nandun yung tatlo, nakapaloob. Ngayon kung yung sinasabi mong, paano po yung mga ano, paano po yung mga mortal sin ko na hindi mo pala alam, that's 847 ng Catechism of the Catholic Church. Ang tawag dun is no fault on your own. Kasi hindi mo nga alam. Kumbaga sabi nga, ang bata, hinawakan niya yung baril. Halimbawa, 3 years old lang yan, nahawakan niya, naputok niya, napatay niya yung tatay niya. Ano. Siyempre, di mo na, kaya di ba may mga bata ngayon hindi naman kinukulong. Kasi nga, hindi, wala silang full knowledge, tama? So, hindi mo siya pwedeng atangan ng mortal sin yung bata, nabaril niya, malay ba niyo, kalalaruan lang. So ganoon din tayo kung hindi natin alam, but it's still a sin. Wag naman nating anuhin 'yon. So ngayon alam na natin 'yon. Ang problema 'pag nagkumpisal ka, alam mo kasalanan. Narinig mo na sa punto por punto. Dito kasi halos inaano natin from Jesus teachings, apostles teachings, mga church teachings, CCC, Code of Canon Law, hanggat maaari sinasabi natin dito. Pero matigas pa rin ang ulo mo. That's mortal sin. Lalo na nakakasakit ka ng tao lagi. That's mortal sin. Alam mo na lalo na sa salita din, sa gawa, tapos may pagkukulang pa. Yung may lalapit sa'yo, yun maraming ano na yun. Ang dami yung lalapit sa'yo, kahit may pagtulong ka, hindi mo sino-permission, hindi mo tinulungan. And yung mga bagay na yun, kapag ginaalam mo, doon magiging mortal sin bro, Tim. So hindi mo ngayon kung tanong mo, paano pag nakumpisal ka, hindi mo pa alam mortal sin? So hindi pa siya mortal kasi hindi mo pa alam. Wala kang full knowledge. Amen? So ngayon, ito yung sitwasyon mo ngayon, nalaman mo na. Ngayon nalaman mo na dito, ay kasalanan pala yun. So, 'pag nalaman mo dun pa lang, katulad mo na hindi mo na maalam noon, and katulad na sinabi mo, pwede mo sabihin yung kay Father na, "Father, pati yung mga malalaking kasalanan ko pala hindi ko alam, malaking kasalanan,
Hindi ko alam kasalanan pala, hinihingi ko na rin ng tawad. Yes, kasi alam ng pari 'no, wala tayong hindi tayo masyadong maalam sa turo ng simbahan kasi kaya wala tayong idea. So sa puwede mo sabihin yun, yes, ako sinasabi ko yun, "Father forgive me even those, sins," sabi kong gano'n sa usually nagkukumpisal ako sa mga English speaking pari dito sa Japan 'no, mga, American o na Indian nationalist na no speak English, yun. At sinasabi niya man yun, yeah, oh yeah, we understand, no? Naintindihan ko, sabi. Pati yung hindi ko po na ano, sabi ko, even those I didn't realize I'm sinning, I don't even realize. Pati yung mga Pasko, sabi ko dati na mga mortal sin pala, hindi ko alam. Yes, pwede mo i-ano yun. And God knows, papunta ka pa lang, alam na niya, ano, ni God, na talagang you're repenting sincerely. Pero dapat, proper ang contrition mo. Ano yun? Ibig sabihin, ah, sigurado kang hinding-hindi mo nababalikan yun, yung mga malalaking kasalanan na alam mo, kapatid. Yan, kapatid. Ayun po Bro Angel. Kasi po kaya ko po naitanong kasi minsan kapag halimbawa nangungumpisal ako, minsan po kasi may mga halimbawa mga mabibigat na nagawa na medyo nakakahiya sabihin. Kaya kung minsan po sinasabi ko po sa pari na patawad po sa mga yun nga po yung mga mabibigat na kasalanan na nakakahiya pong sabihin at yung mga kasalanan po na kung nakalimutan ko na po patawad po kasi kung na-lose track ko na po sa sobrang dami na rin po kasi ng nagawa ko. Nagagano'n Bro na lang po ako Timothy, para ikat opo. kita diyan 'no, mayroong ano diyan si Doc Digching, totoo yung mga na-topic ko yun dati. Mayroong isang tao na nahihiya, and tandaan po natin yung tinatawag na Sacrament of Reconciliation sa lahat na nakikinig ngayon 'no, ito dapat malaman natin lahat, delikado yun. Yung bang nahihiya ka, so ibig sabihin nun, why you go to confession? Because to reconcile and as a sign of humility. Pagpapakababaw loob yun kaya dapat sabihin mo lahat. May sitwasyon noon, may isang taong gano'n na ayaw niyang isa lang, isang mortal sin na ayaw niyang sabihin. At totoo 'to, true story sa lahat na nakikinig ngayon 'no. Hanggang sa hindi niya masabi, magkukumpisal siya, hindi masabi hanggang sa nag-ano pa yun, nagseminaryo, magpapari na sana. Ah, Hindi pa rin niya masabi, pangalawa, kumbaga ini-indirect niya yung kumpisal, hanggang sa dumating yung malapit na siyang mamatay, nagkasakit, magpapari na 'to, pagkatapos nung sasabihin ko na, sabi niya, ang nangyari, nagkumpisal pa rin siya, pero hinding-hindi niya masabi sa pare. Naku, delikado 'yan. Alam mo, namatay siya. Nung namatay siya, sa lahat na nakikinig ngayon, i-review ko lang yung dati ko pong tinapik na matagal na 'to. Nung namatay siya, binigyan siya ng ecclesiastical burial sa Catholic Church. Kasi 'pag Katoliko ka, lalo na seminarista na siya, eh. So ano ba ecclesiastical burial? Yung sa simbahan niya siya, i-aano tapos babasbasan ni Father. Alam mo, habang binabasbasan 'yan, biglang nag-ano siya, may nagpakitang bigla at sinabi niya, "Huwag niyo na akong ipagdasal," sa Tagalog, "I'm damned in hell." Yun nga, naikwento niya yung mayroon siyang isang kasalanang hindi niya masabi sa pare. How many times God gave him chance to be humble and supposed to tell the priest. Pero hindi niya nasabi yon na impyerno. Kasi maraming mga taong ganun, pag nahihiya ka, that means hindi ka pa rin handang sumuko at magpakumbaba Amen. sa Diyos. And we need to remember this. Yung mga priest, may mga tinatawag silang seal of confession. Ibig sabihin, kapag ang confession mo, pinagsabi niya, excommunicated na yan. No? Pwede siya may excommunicated. So sa lahat na nakikinig ngayon, huwag kayong mahiya sa pare, even details sabihin nyo, lalo na isang mortal sin lang, huwag lang yung mahaba, no? Yung details ng isang mortal sin, alam mo mortal sin, details mo, pwede yon. At sabihin mo sa kanya. No, sabihin mo na sa kanya, kung nahihiya ka, medyo delikado pa yon,
Mas maganda i-brought out mo, that's a sign of humility, kapatid. Do'n tayo lalong napapatawad ng Diyos. Bro Tim. Amen po. Kasi may nabanggit din po nung last time po yan nung natalakay po dito sa punto por punto na yung mga pare po sa tuwing nagko-conduct sila ng mga blessed sacraments po, mga banal na sakramento in person ni Christi. So kapag humihingi tayo ng tawad sa pare sa Sacramento Penance, kay Kristo tayo humihingi ng kapatawaran.